Nako, heto na mga kabayan, huli sa Senado, Garin at Abad, ginisa ni Senator Rodante Marcoleta sa pag-angkat ng mas mahal na petrolyo. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin ipi-play ang video yan mga kabayan, no? Eto, pasadahan muna natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Nagpakita na po si President Bongbong Marcos Jr. mga kabayan. Kaso nga lang, sablay, opo, nasa ibang time zone yata itong si President Bongbong Marcos Jr. mga kabayan. Ang ating pong date, yung petsa po natin ngayon ay April 13, 2026 mga kabayan. Pero eto po mga karabin natin, pakinggan po natin si President Bongbong Marcos Jr. at bigyan po natin ng reaksyon. Eto, President Bongbong Marcos Jr., pasok ka. Nag-BMS kayo, sir? Ano po, ayan o, this is, hindi it's at the tape, I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14, we're going to talk about the excise tax. So this has been done. So, klarong-klaro po mga kaubayan, April 14. Aba, hindi kaya ito AI mga karabyo natin? April 13 pa lang tayo ngayon no? Tayo po ay April 13, 2026 mga kaubayan. Pero ang Pangulo ay nasa ibang time zone. Advance mga kaubayan, nasa April 14 na po. Kakaiba itong Pangulo natin mga karabyo natin. Today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Nagyabang pa mga kaubayan. Teka lang, nasa April 14 ka paano ka namin mapupuntahan? Nasa April 13 pa lang kami. Di ba? Malabo tayong magkita mga kaubayan. Sige, challenge nga natin yung president mga kababayan, magkikita tayo. Sabi niya, punta tayo kung saang gym yan, tapos nasa April 14 siya nasa April 13 po tayo mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Nako, grabe sabi po dito, ay sayang, hiningal-hingal na agad. Ayan, sabi po dito ni Venus, baka April 14, 2025 or baka nasa ibang lugar siya na may ibang time zone. Correct. Diba? Yun yung inisip ko. Pero iba rin yung inisip ko. Baka AI. Diba kasi yung mga time zone ng AI, baka nasa ibang bansa, diba? Or baka nasa advance na mga bansa, mga kabayan. So, ano sa palagay nyo? AI kaya ito mga karabin natin? No? Kasi kung tayo ang magpalabas niyan, no? Tapos ganyan yung time zone, yung timeline, okay? Sasabihin na AI yan. Ngayon sila po ang naglabas ng ganyan. Sabihin kaya natin AI din kasi yan Ano kaya masasabi ni Auntie Claire, mga karabin natin, no? Sabi po ni Honey, tulog pa din at April 14 na ang date. Para bukas pa pala sana yan, aray ko po. April 14 daw. Sa Malacanang ba? Advansang araw. Ayun na nga. Napaaga ang paglabas ng recording niya. Pag nakagamit ng vitamins, ganyan talagang effect. Ayan. Nasa ibang advance mag-isip pag naka-vitamins mga kababayan. Anyway, malakas ang Pangulo yan ang panoorin nga natin ulit. Saglit lang naman to Pasok President Bongbong Marcos Jr. Eto na. Nag-BMS kayo, sir? Bakit shock na shock sila kung naglakad lang ang Pangulo, no? Sino-sino kaya itong mga nandito, mga kababayan, na shock na naglalakad ang Pangulo? Masyak kayo kung lumilipad ang Pangulo. Diba? Ay, grabe. Ito, gusto ko lang iparinig sa inyo yung timeline, Sir?
Everyone na maganda ng akin. Ano po, ano? Ayan, oh, this Parang lasing lang, parang lasing lang. is hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this is my So dala-dala niya daw yung kanyang script ngayong hapon, April 14 mga kabayan, no? 13 pa lang tayo ngayon. Nako, Diyos ko po. Ha? Tulungan niyo po ito. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below kasi ito, bago po natin i-balandra, ito pong si Senator Rodante Marcoleta, ito muna. Ito muna ang gusto kong i-share sa inyo mga kababayan. Teka lang, palakihin natin to ha. Gusto ko pong i-share ito sa inyo mga kababayan sapagkat okay na pala eh. Oh, yan oh. Sabi po dito ni Congressman or Representative Leandro Leveste, okay na sana. Ngunit tinutulan ni Recto, aprobado ang maraming kongresista sa pagbaba ng VAT or Value Added Tax. Ngunit tinutulan ito ni Secretary Ralph Recto. Ito talagang taong ito, anti-purka talaga, Recto, no? Nandiyan ka ba sa gobyerno para pahirapan kaming mga ordinaryong Pilipino? Or ano ba ang dapat yung ginagawa? Di ba? Dapat ang gobyerno ay pinagagaan ang alalahanin, okay? Ang mga problema, okay? Ang mga pasanin ng ordinaryong Pilipino. Pero kakaiba po itong taong itong si Recto. Imbis po na tulungan tayo, mukhang pinahihirapan pa tayo mga kababayan. Ay, grabe. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Ayan naglabas na po sila ng napakaraming ebidensya. Patutol siya kasi gusto niya maghirap ang Pilipino. Correct. Yeah. The new Batman is not in the movie. It's in the Senate. Aray ko po Flood control. Siya pero people control check si Batman, okay? Talagang ayaw ni Recto, dahil siya ang author ng VAT, sariling interest lang ang iniisip nila, correct? Recto now is the acting president of the Philippines. Aray ko po. Siyempre, siya ang Batman, kaya tutol siya dyan. Siya kasyang gumawa niyan eh. Siya ang gumawa niyan mga kababayan. Okay na maghirap Pilipino basta bawal siya. Utusan, appointed nga lang siya pero siya ang humalili sa Pangulo, correct? So yan mga kababayan, ito. Sabi po, isa pang nagpapahirap sa mamamayan para siguro may makurakot pag nakaipon ulit. Hindi basta-basta yan Malaki rin pong halaga yan kung maipon na yung VAT na yan mga kababayan. Di ba? Yung value added tax, kung maipon po yan, malaking halaga din po yan. Ang mga ilang maleta din po ang mapupuno niyan mga kababayan. Nako po. Ano ang inyong masasabi dito kay Ralph Recto mga kababayan? Executive Secretary Ralph Recto, tinutulan ang pagbaba ng value added tax. Nako po. Just comment down below mga karabin natin at eto na nga. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ang presyo niya talaga is very expensive. Makukwenta po ninyo 42 pesos per liter lang. Isama po ninyo lahat ng local cost natin na 19 pesos per liter. Babagsak lang po siyang 61 pesos per liter. Director Abad, sinubukan mo na ba talaga? Grabe yan lang pala yung mga presyohan ng petrolyo sa bansa natin. Sabihin natin kumita sila ng ilang pesos pero grabe naman itong mga inayupak ng mga companies na ito. Umaabot po ng 100 plus. Diba? Magkano na po ngayon mga kababayan O pataas pa yan ng pataas mga kababayan. Definitely that's it's almost the miracle amount. Director, at 229. mula nung March 25 hanggang ngayon, more than 2 weeks na po ang nakararaan. Hindi po, ibig nyo sabihin, hindi pa po nyo na-check ito? Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro po dapat nating pasalamatan lahat ang mga department secretaries natin na nandito ngayon. At alam ko po na inihanda po nila yung mga contingency plans na talaga namang
gagamitin talaga kung talagang magpipersist po ang sitwasyon na ating kinakaharap. Ngunit payagan po ninyo ako na ulitin yung pagdududa ko kung talagang ganito na po ba kalala ang problema natin. Kaya ko po naitatanong yun, Mr. Chair. Marami po akong datos na kinuha. Halimbawa po, yung ating pong fuel import, pagmula po noong January 1 hanggang April 10. Ito po ay sari-sari na pong oil products. Kinuha po natin sa mga 10 bansa. Katulad po ng Korea, Saudi Arabia, UAE, China, Singapore, Japan, Malaysia, Russia, Iraq at United States. Ang total po as of April 10, Mr. Chair, January 1 to April 10, 6,844,621 barrels. Katumbas po yun, Mr. Chair, ng halos 8,653,381 liters. Ang ibig sabihin po nun, Mr. Chair, kung i-cover lang natin ang pinag-uusapan natin gasolina at saka diesel lang, yun pong 8 billion na liters na yun, 5 billion lang po ang katapat po ng gasolina at saka diesel. Ibig sabihin po, kumpleto po tayo ng diesel at saka ng gasoline. Kasi po yung napakalaki po ng ating in-import. 8 billion, so ang consumption lamang po natin ng gasoline sa 3 months, halimbawa, ay 2,142 million liters. Sa diesel po, 2.9 billion na liters. So makikita po ninyo, dito po sa in-import natin sa halos 3 buwan, January 1 to April 10, 5.1 billion liters lamang po yan eh. Kaya ang tinatanong ko po, Mr. Chair, paano sumipa po yung presyo ng gasolina? At may katapat pa pong datos, halimbawa, mula po nung March 1 to March 31, Mr. Chair, sa ngayon po sa nakalap pong datos, nag-import po tayo ng diesel, March 1 at saka hanggang 31 lang po to, Mr. Chair. 951,669 metric tons. Katumbas po yun ng 657,794,174 liters. March 1 to 31. Yung gasolina naman po, ayun po yung gasolina, 657,794,174 liters. March 1 to March 31. Ang gasolina po, ang diesel naman po ay yun po 951,000, katumbas po ng 1.1 billion liters. March 1 to 31. So kung titingnan po natin ang datos, tama po yung sinabi ng Pangulo na meron pa po tayong 50 to 60 days. Pagkatapos pong sumiklab ang digmaan, 2 buwan lamang po, sumipa na po ng mahigit 100%. Yun po yung nakabitin na dapat pong sagutin ng DOE. Paano po nangyari yun? Tingnan po ninyo yung pre-conflict price. Gasoline, Mr. Chair, 55 pesos. Ngayon po, April 10 na itong kinuha ko, 101.16 per liter or 102% increase. Sa diesel po, pre-conflict 60 pesos. As of April 10, 161 pesos or an increase of 168%. Base po sa datos ng importation, kompleto pa po tayo. Paano niyo po i-reconcile itong mga datos na ito? Kaya po, muli ko po sanang ipaalala, Mr. Chair, nung nakaraan pong hearing, March 25, nag-submit po ako ng independent data
magmula po sa dalawang refineries. Yun pong Petronas tank in Singapore, ang total landed cost lamang po, Mr. Chair, is 51 pesos per liter. Yun naman pong Rotterdam Refinery po na nasa Singapore din ng mga tangke, kung CIF po, Mr. Chair, 49 pesos per liter. Pagka FOB naman po, the same refinery, Rotterdam tanks in Singapore, 45 pesos per diesel. Babalikan ko po yung sinabi ni Director Abad, kasi katabi ko po siya noon. Sabi niya sa akin po, Sen, kung totoo po yan, napakaganda po. At sabi po nung isang distinguished resource person natin, it is music to their ears. He was referring to the oil companies who were present at that time, Mr. Chair. Tama naman po eh. Bakit hindi po nila tingnan ito? Sa ngayon po, Mr. Chair, these are not only the low-lying fruits. These are the only fruits that we can pick. Kung tama naman po ito eh. It has been about 19 days from the last hearing, Mr. Chair. I'd like to believe that the DOE, even the oil companies, must have checked the validity of this data. Mamaya po, bago ako magpaalam, ibibigay ko uli po yung estimate na binabanggit po ng aking contact sa Singapore na ang landed cost po ay 61 pesos pa rin. Tumas lang po ng about 10 pesos. Pero 61 pesos pa rin. Mamaya po, iwanan ko po sa inyo, Mr. Chair. Para sa ganon, makapag-engage naman yung oil companies. Kung totoo po ito, ba't hindi po tayo bumili sa Singapore? Sana hindi pa natin pinag-uusapan ang problemang kinakaharap natin. Naawa na nga po ako sa ating mga department secretaries. Baka naman hindi ganun kalaki ang problema. Kasi sa ngayon po, hindi ko po talaga makita yung problema. Ang mga datos po, the numbers will speak for themselves. Nako, mga karabi natin, yan no. Mayroon ng solusyon si Senator Rodante Marcoleta sa problema ng ating bansa. Nasa Singapore lang pala. Ang pinaka mura na mga petroleum products, mga kabayan. Pero bakit itong ating Department of Energy, bakit kailangan sa mas mahal sila kumuha? Opo, bakit sa mas mahal sila kailangan umangkat? Ay naiisip ko po mga kabayan bilang isang Pilipino, ordinaryong Pilipino, baka mayroon pong komisyon. Di ba? Kasi kapag mas malaki ang presyo, mas mataas din or mas malaki rin naman ang makukuha nilang komisyon kung meron man po. Di ba? Ganoon naman talaga ang sa kalakaran ngayon, di ba? Parang mga ahente yan eh. Di ba? Parang mga agent yan. Okay? O ahente ka ng ano ka? O ahente ako ng Pilipinas. O ganito, offer ninyo. Magkano ang akin dyan? Diba? Nakita niyo yung mga ano, yung mga yung mga ahente nga, di ba? Yung mga ahente ng mga iba't ibang produkto. Ganyan sila mag-marketing. Yung iba nga, ito yung iba nga pong mga ahente ng mga products, mga kung ano ng products, galante. Oo, nagpapa-snack pa sa mga staff ng ano, di ba? Para makuha nila. Okay, makuha nila yung kontrata. Dahil sa kontrata, meron po silang tinatawag na komisyon. And maybe ganun din po ang nangyayari dito sa petrolyo. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.